Hey everyone, welcome back to our channel. If you are new here, my name is Janice Innocentes, and today we're diving into a super important topic for you traders out there. So, good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. Welcome po sa ating channel. We're talking about 5 simple habits that lower your risk exposure. Napaka-importante po nito para maiwasan natin yung masunugan sa account because it is so easy to get caught up in the excitement of trading and forget the basics of risk management. But these habits will help you keep you on track and protect your investments. So let's jump right in. Ayan. Let me just share with you my screen. Okay. Welcome po sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please i-like and share nyo tong video. So there, let me share my screen lang. So, ayan. Ang didiscuss natin today, again, is the 5 simple habits to lower your trading risk exposure. Kasi nga, maraming pwedeng, madaling magkamali sa pagte-trade dahil isang pindot lang, madali i-execute yung trade. And ako mismo nakaranas ng, um, yung magkamali ka ng pindot malaki yung lot size sa trade ko. So, para maiwasan yon, the first habit na dapat natin practice is to double, triple, and quadruple check your orders. Yung lot size nyo, check nyo kung tama po ba yung in-enter nyong number dyan. Baka naman kasi 0.01 lot size lang ang dapat nyong ititrade, pero ang napindot nyo po pala is lot size 1. So, bakit natin kailangan i-develop yung habit na yun? Because we need to avoid costly errors and kailangan natin i-review before confirming, before pressing that buy or sell button. Alam niyo po ba na noong May 2010, meron pong incident na ang tawag po nila yung flash crash o yung fat finger kasi merong isang trader sa may isang trader na nag-place ng 16 billion worth of futures contracts pero naibenta po niya ito ng 16 million. So, yung mga tao, akala nila may malaking mangyayari. Natakot sila. So, maraming mga traders, yung mga nakaabang na nag-sell sila. Akala nila kung ano na yung nangyari, ba't ganun? Ang laking order. Kaya, ang resulta po nun is bumagsak po yung US market no ng 1 trillion in 1 day because of that incident. So, grabe no, sa isang pagkakamali lang, ganun yung naging reaction niya nung market. So, always review your trades carefully before you confirm them to avoid such costly blunders. So, ayaw natin kasi mangyari na ang plano mo lang na i-trade, kunwari i-risk is $1 lang for that trade. Kasi kunwari ang capital mo $100 lang. So, you have to double check yung lot size. Make sure to risk only 1 to 2% of your capital per trade. I-calculate nyo po yung risk nyo per trade. Make sure tama po ang lot size ninyo akma sa inyong capital. Kasi, just like dito po sa shinare kong screenshots, tignan nyo po yung lot size, yung nakabilog na circle, ayan, ay nakabilog na number. Iba po yung nagiging value nung stop loss kapag 0.01, kapag 0.10 at 1.0. So sa mga newbies po na nanonood, pag sinabi po kasing 0.01, para po tayo nag-order ng 1,000 units of currency. So dito po kasi hindi bilangan ng units yung pag-o-order. So, pag sinabi mong gusto kong bumili at magkaroon ng 1,000 units ng Euro USD or gold, ang ilalagay mo 0.01. So, if you are trading sa standard or classic account or ECN account, 0.01 means 1,000 units. Pero if you're trading sa cent account, ang 0.01, ibig sabihin yan
10 units. Kaya kapag maliit ang capital mo, mas okay na mag-trade ka sa cent account. Ngayon, if your capital is just $100, so if you will follow the risk management, kailangan ang risk mo lang is between $1 to $2. So sa trade na to, dapat hindi ka lalagpas ng 0.01 kung ang nakaset na take profit price at stop loss ay ganito po kalayo. Hindi po kasi dapat laging fix na 0.01 ang lot size ko o 0.02. Iba po yan kasi depende sa layo ng SL or stop loss ninyo doon sa entry price. So, ang first step po kasi sa pagte-trade is ay i-identify nyo muna saan yung SL, saan yung invalidation price, saan yung price kung saan masasabi mo na okay, tanggap ko na mali yung analysis ko. Kapag na-hit niya 'tong stop loss na 'to, game over ako sa trade na 'to and I will look for another setup. Gano'n 'yun. Kasi don't be afraid na matalo ang iyong trade na 'yon kung meron kang SL kasi you need na matalo ng 100 times bago ka masunugan ng account kung ifa-follow mo po ito. Imagine if you risk $1 sa $100, 100 times ka matatalo muna bago ka masusunugan or kung 2%, 50 times. Eh, hindi ka naman gano'n siguro kamalas ano para 50 times na sunod-sunod ka matatalo. Sa risk reward ratio na 1:3, kahit magkaroon ka lang ng 50% winning rate if you are following your risk management plan and if meron kang magandang risk to reward ratio, ang trade mo po ay magiging overall profitable po yan kahit na magkaroon ka man ng kunwari 20 losses tapos 20 lang yung wins mo. Kahit 50% lang ang iyong winning rate, ikaw pa rin po ay magiging profitable sa trade. Kaya, ayun, just make sure to double check the lot size kasi kung sumunod ka, yung mga first few trades mo, sumunod ka sa proper risk management. Tapos, for example, nagte-trade ka sa classic account or standard account ng 0.01, no? Tapos, meron ka pang isang account na cent account. Tapos, ang tinitrade mo doon, lot size 1. Eh, 'di ba sa cent account, ang lot size 1 is katumbas ng 0.01 sa classic. Eh, ako po na-experience ko na ayun, check nyo rin po, baka ma-experience nyo. Sa MT4 po kasi, kapag nag-switch ka ng account, kasi by the way, sa MetaTrader app po kasi po pwede ka mag-switch ng multiple trading account. So, pwedeng nagte-trade ka ng Classic or Cent or ECN. Pwede mo 'yan puntahan yung account mo from time to time. Mag-ano ka lang, magso-switch ka lang ng account. So, napansin ko pala do'n na kapag nilagay mo 0.01 ay 1.00 yung huling lot size mo doon sa cent account, tapos magso-switch ka do'n sa standard account mo, alam mo 1.00 pa rin yung magiging lot size mo. Kaya mag-ingat ka. Ewan ko lang kung gano'n pa rin ngayon 'no, pero that was my ano, error na na-experience ko nung 2020. Kasi na-overtrade ako, parang inabot na ako hanggang gabi kaka-trade tapos na-switch ko po yung aking account, akala ko cent account, yung pala nagte-trade na ako sa standard account ko. So, ang laki nung lot size ko, buti na lang na-close ko siya ng positive yung trade. Eh kung hindi, ayun. So, okay, malinaw, ingat po tayo sa paglalagay ng lot size. At karamihan din po sa sakit ng mga newbies ay hindi po nagka-calculate ng um, risk per trade, nanghuhula lang ng lot size, at walang stop loss. So, ending, nasusunog po ang inyong account. Ngayon, kahit magaganda man ang signals na makakuha ninyo, magaling yung trader na kinokopya nyo, maganda yung nabubuo yung trading strategy, pero kung hindi ka po magsusunod sa risk management na to at magiging greedy ka at matigas ang ulo, alam nyo na kung ano mangyayari sa inyo. At I hope, wag naman sana na maranasan nyo yung sinasabi nga na tuition fee ang masunugan ng account. No? So, binalaan na namin kayo, wag ganon.
follow kayo ng ganito. Pero, well, babala, karamihan sa mga traders, hindi po talaga nadadala. Kaya, nauuwi sa sunog ang account. Kasi yun nga, tuition fee yan. So, kung hindi ka po sanay at hindi mo matiis na mag-trade sa demo account lang, kasi dapat kasi demo account lang muna eh. Kung hindi mo po matiis na mag-trade lang sa demo account, make sure na maliit lang muna yung capital na tinatrade mo sa live account at mag-cent account ka lang muna. Okay, and don't forget to calculate your risk per trade. So, next is, ayan, ito yung nabanggit ko kanina, you have to use proper position sizing. Kasi, yun nga, ito yung magiging risk mo or gain mo per trade kapag ganito ang lot size mo. So, kapag ang intention mo lang is mag-trade ng 0.01 para kumita or yung risk mo is 0.10 per pip, tapos bigla ka nag 1.00 na magiging $10 per pip ang kita or talo mo, eh, napakalaking ano niyan, bagay niyan. Malulula ka na lang sa magiging loss mo. Imagine kung may $100 ka tapos ganyan yung lot size mo, yari ka na. Okay, so ingat. So habit number 2, always have a trading plan. Napaka-importante po ng pagkakaroon ng trading plan kasi dito ka po mahahasa na maging disciplined kung saan hindi ka mag-enter ng trade hanggat hindi po pumapasok sa iyong hindi kompleto yung iyong trade criteria or yung setup mo. So, you always having a trading plan is our second habit. It might seem basic, but many traders still lack a clear strategy and make impulsive decisions based on emotions. 'Di ba? Karamihan, ay, feeling ko kung ano yan, lilipad yan. So, feeling mo, lumipad. Sa una, tama ka, pero yung pangalawa, tama ka. Yung sumunod, wala na, nayari ka na. A well-defined trading plan should include your entry and exit points, risk management strategies, and criteria for making trades. Ibig sabihin, bago mo pa po pindutin yung buy or sell button, alam mo na kung saan ka papasok, kailan ka e-exit, ilang pips yung talo mo, magkano ang matatalo mo, at handa ka kung ano man ang mangyari doon. Yung bang um, set and forget, na kapag sinet mo na yan, hayaan mo na, hindi na yung tingin-tingin ka lagi, kakabahan ka. Kasi kapag po hindi mo sinod yung ganyan, ang mangyayari sa'yo is lagi kang tititig sa iyong cellphone or sa laptop, kaka-check if masusunog na ba yung account mo or parang magiging horror or ano na, suspense movie na yung pagtingin mo sa chart. Kasi hindi na akma yung ano, galaw ng market sa trade mo. So, kung meron kang well-defined trading plan, you just have to set and forget. Hintayin mo na lang kung alin na mahihit, yung TP or yung SL. Okay? Because this helps keep you disciplined and prevents you from making decisions driven by fear or greed. A solid plan ensures that every trade is made with a purpose, reducing the impact of emotional reactions. Mas okay may trading plan para hindi hindi ka ma-o-overtrade, hindi yung base lang sa gut feel mo. Maganda meron kang trading plan. At later, i-discuss natin how to develop your trading plan. So, kagaya dito sa picture, di ba? So, number one is i-identify mo yung time frame. Kapag scalpers, mga 1 to 5 minute lang yung time frame, pero tine-check pa rin po nila yung mga higher time frames kahit scalper ka. Pero for mga day traders, yan, M15 hanggang sa H1 chart sila tumitingin. Ang swing traders po for 4 hours tsaka daily chart. Ang position trade po daily chart hanggang sa weekly chart. So kung ikaw ay too busy, ayaw mo tumutok, pwede ka mag-swing or position trade. Pag gusto mo naman yung thrill, gusto mo lagi nakakakita ng profits, masaya ka na sa maliit na gains, yun, pwede kang mag-swing trade, ay sorry, day trading tsaka scalping.
At karamihan sa mga newbies, scalping po ang kanilang favorite na diskarte. Pero pag natututo yan, ano na, magiging masaya ka na sa day trade lang. Kasi syempre, pag newbies, naiinip yung mga yan, gusto nila makakita ng gains agad. Okay? So, yan. Ang time frame po kasi yan ang nagde-determine ng length of time each position will be held open. So, kapag po lumalaki po yung time frame, nag-iiba po yung itsura ng chart, at saka nag-iiba rin po yung mga support and resistance. Kasi syempre, di ba, kapag mas maliit yung time frame, mas nag-zoom in yung chart, yung kandila, dumadami. Kaya nag-iiba yung support and resistance niya. Mas malalayo ang SL na mga mas matataas na time frame. So, traders can choose a long-term, medium-term, or short-term trading strategy. Long-term strategies may require holding a position for several months, while short-term strategies require closing a trade within a day or even just a few minutes. So, ano bang gusto mong diskarte? Yung mabilisan ba o yung matagalan na 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 trade pero mas mataas yung pwede mong kitain? Next is risk management. As I've mentioned kanina, napaka-importante po nito kasi para ready ka sa kung ano man mangyari. A trader's risk management strategy may involve using a fixed lot size or a percentage of account for each trade. With proper risk management, traders can reduce their losses and maximize their profits. So, at least, 'di ba, alam mo na ang matatalo mo is 1 to 2% per trade. Pero ito 1 to 3. Yung iba kasi high risk. Yung iba nga gusto nila 5% eh. Pero kadalasan more than that sa totoong buhay. Pero pag kayo ay nadala na, naka-experience ka na ng malalaking losses, maiintindihan nyo po yung halaga ng proper risk management. So, kung ngayon hindi ka pa rin po nagko-compute ng lot size mo at ng risk mo per trade, wag ka na pong magugulat kung isang araw ay sa isang iglap mauubos ang fund mo. Okay? Lalo na kung malaki ang lot size mo. So, dapat conservative lang lot size mo. Next is market conditions. Ano naman yung market conditions? So, ang market condition po is i-check mo if yung presyo ba or yung market structure ba ay trending or ranging, uptrend or downtrend. A trending market is one in which price moves persistently in one direction, while a ranging market is one in which prices move sideways between a range of support and resistance level. Ano lang siya? Up, down, up, down. Nauuntog sa bubong. Pag trending, ano siya, pag kinonect mo yung mga higher highs at higher lows, uptrend yon. Pag kinonect mo naman at may nakita kang lower highs at lower lows, ang tawag doon ay downtrend. So a trader should have different strategies for each type of market conditions. So ganito po ang itsura ng ranging market. Nakikita nyo po yan. Pag ito yung support, 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 support. Kapag po ranging, nagre-react yung market kapag nasa support level sa horizontal line. Imagine yung may horizontal line dyan. At ang resistance naman ay nandito sa tuktok. So, after po niyang mahit yung resistance, nauntog siya, bumagsak, umakyat ulit, nauntog, bumagsak. At dito, tinangka niya pong basagin ang resistance at umakyat doon. Ngunit hindi po nagwagi. Ang market po ay kunwari lang na nagkaroon siya ng fake out. Akala nyo reversal but no, nag-ano lang siya, nag-hit lang siya ng mga stop loss ninyo. At after that, nagkaroon ng, 'di ba, liquidity grab, yan yung mga term diyan. Stop hunt, liquidity grab, at after po ng breakout na yan, ay bumagsak po ulit ang market. At ayun, tumulo na ng husto. At pagkatapos niyan ay syempre nag-bounce up ulit. Nakakita tayo ng liquidity fair value gap dito.
Ayan, oh. So, binalikan niya yung fair value gap. After niya ma-fill yung gap, bumagsak na naman yung presyo. So, ayun siya. At market in the uptrend, kapag nakakita ka ng higher lows at higher highs, pag ginuhita mo po yan, tanong mo sa bata kung ano nakikita niya, saan patungo yung presyo, kahit sila masasagot yan. It is uptrend. So, kapag ang bata, hindi nila masagot yung trend, ikaw hindi mo masagot yung trend, ibig sabihin walang trend yun, hindi clear. So, wag mo na lang i-take yung trade. Okay? Yun siya. So, next is, choosing the market to trade. Saan mo ba gusto? Sa forex, sa stock, sa indices, sa EFT, sa commodity, sa crypto? Check mo kung ano yung mas gamay mo na market. So, hindi mo kailangang i-trade yan lahat. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pwede mong gawin yan if nangungopia ka kagaya kami. Ako, nangungopia ako ng mga trades sa mga educators namin. Kasi ako, since 2020, ang kilala ko pong chart ay si Euro USD. Tas, nag-add ako ng iba pang mga pairs na major pairs, pero si Euro USD talaga yung mas gamay ko. Alam ko kung usually saan lang siya tawag to, nagre-range. Pero si gold, 'di ba, malaki galawan 'yan. So lalo na yung mga iba pa pong currencies, lalo na yung mga crypto, ang laki ng galawan 'yan. Lalo na si gold din. At iyon, wag kang paiba-iba masyado. Focus ka lang muna sa isa, dalawa. Pero kung gigil ka na i-try lahat, mas maganda yung makinig ka muna dun sa mga professional traders. Pero kapag ikaw ay nag-aaral pa lang at nagde-develop ng sarili mong trading plan, aralin mo muna yung mga one or two asset. Next is, kailangan mong malaman yung where to enter. Saan ka papasok? Sa pullback ba niya, sa pag-breakout niya, o pag may crossover? Yung pullback po, yan yung kapag naghihintay tayo ng reverse retracement. For example, uptrend yung pair. Tapos, hihintayin natin yung paghinga muna, yung kunwari uptrend, di ba? Hihinga muna pababa. Pagbaba, tsaka lang tayo magbabay. Kumbaga, naghihintay tayo ng sale price. Pagkapasok dun sa sale price na yon, tsaka tayo magbabay kasi ina-assume natin na magtutuloy ang trend pataas. So, instead of buying dun sa tuktok, magbabay tayo sa pullback doon sa support ng um, trend na yon. So, yung breakout naman, yun naman po yung nag-aabang ka ng um, kunwari uptrend, hinihintay mo yung presyo na tumaas pa. Kung yung sa pullback, naghihintay ka ng cheaper price, ng sell price bago ka magbabay, sale price bago ka magbabay, sa breakout, you are predicting na kapag ang presyo ay tumaas, na break niya yung resistance, it is a signal na ang trend po ay tataas na. Magtutuloy-tuloy siya pataas. So, kadalasan si Abdallah sa yung ating ideas dito sa community ay breakout yung ginagamit niyang strategy for scalping. At ang crossover naman po ay ito yung kapag kunwari may crossover na nangyari sa moving average. For example, yung EMA 20 at EMA 15 na crossover siya, meaning nag-indicate ito na magkakaroon na ng reversal. Pag si EMA 50 tsaka EMA 200 nag-crossover, ano yan, golden or death cross ang tawag dyan. Maraming traders ang tumitingin po sa ganyang klaseng crossover. So, we anticipate na may mangyayaring movement po dyan kasi nakaabang yung mga traders sa ganyang setup. Ayan, ito naman po yung sample, kunwari pullback, 'di ba? Nagka-breakout. So, hindi ka papasok agad sa breakout. Hindi porket nag-breakout, buy ka na agad dito. So, hintayin mo magkaroon ng retest. Para sa pag-retest niya, yung pagbaba, diyan ka pumasok. At susunod yan, ina-assume natin na tataas ulit yung presyo. Pero kadalasan ng mga newbies, dito agad yan pumapasok. Actually, dito pa nga or dito.
makita, hala, lumagpas na siya sa resistance. Makapag-ano nga, makasabay nga. So, kung kailan ka nag-buy, no, ang nangyari, bumagsak. Tapos, kinlose mo yung trade mo. Kasi nga, feeling mo, hala, mali ako. Kinlose mo. Tapos, anong nangyari after? Nag, nag-bounce up siya ulit. So, ganyan po talaga ang mga kaganapan sa trading. Kaya dapat aware ka sa risk at mayroon kang handang trading plan. Okay, nasa habit number 2 pa lang tayo na dati na-discuss. So, next is, sa trading plan, kailangan alam mo yung stop loss kung saan ka mag-exit. Kagaya na sinabi ko kanina, para maiwasan po na masunog ang ating account. A stop loss is an order placed with a broker to buy or sell a security when it reaches a certain price. Traders can use percentage based on market structure or stop loss. A market structure stop loss is set at the support or resistance level and is based on the analysis of market structure. So, kung hindi nyo pa rin naiintindihan ang market structure, balikan nyo po yung mga ating videos. Pero basta si market structure lang po is dyan natin malalaman kung uptrend, downtrend, saan ang support, saan ang resistance. So, dito nakita natin na ang previous na support is nandito, umabot siya hanggang dito sa key structure low na to. So, yung stop loss natin, lalagyan natin ng mababa ng kaunti dyan. Kasi we are assuming na kapag tayo ay nag-buy here, maaring bumaba muna yung presyo hanggang dito. Medyo baka abutin pa po niya yung pinakababa ng key structure low bago siya lumipad uli. So, ina-assume natin na if ever mag-buy tayo around this area at bumagsak po hanggang dito, talo tayo. At kapag tama naman ng TP, panalo tayo. So, if we are risking $1, we are going to earn sa setup na to mga $1.2. Hindi siya 1:2 risk reward eh. Masyadong malaki yung SL niya here. Pero sa Forex, kahit 1:1 nga, pwede na. So, next is targets. Ano naman yung targets? Traders can have fixed or trailing targets. Fixed targets are predetermined profit objectives that are fixed in advance. Trailing targets are profit targets that move along with the price of the trade as it goes in the trader's favor. Ano naman ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, for this example, di ba kumikita ka na, nag-place ka ng buy here at dito yung sinet mong TP kasi di ba dyan yung dating resistance or yan yung resistance sa trend line. So, if may running profits ka na at hindi pa nahihit yung TP mo, pwede ka mag-partial close. So, kunwari nag-trade ka ng 0.02, tanggalin mo na yung 0.01, itira mo yung isa pang 0.01 at hayaan mo lumipad yung isa. Ngayon, kung meron kang dalawang open orders, pwede mo i-close yung isa, tapos yung isa naman, itaas mo ang SL. Ano ibig sabihin na itaas mo yung SL or magkaroon ka ng trailing stop loss? So, for this example, let's say hindi pa na-hit ang TP mo, may running profit ka na, nandito ang SL mo, i-move mo siya dito pataas. Pwedeng sa break-even or dito na mas mataas ng kaunti sa break-even para kung sakaling bumagsak siya at mag-reversal at ma-hit yung stop loss mo, okay lang. May kita ka na. Maliit, pero at least hindi negative. Okay, yun. Kagaya po dito, si Manara yung nagpo-provide sa atin ng mga nagsascan ng mga harmonic patterns at nagsasuggest ng trading plan, ng setup. Kung saan ang SL, yung TP, saan papasok. So, napakalaking tulong ng Manara. Kasi, binawasan na niya yung isang step natin na mag-scan ng mga charts, ng mga pairs, sa iba't ibang mga time frames. Napaka, mahabang task.
So, si Manara po parang mga indicator na may sinisignal sa atin na, okay, it's time to buy, it's time to sell because may ganitong nabuo na pattern. But then, I am telling you na hindi po lahat ng sinasabi ni Manara ay dapat nating i-trade. Kapag ginawa niyo po yan, masusunog ang account niyo or pwedeng mawala yung ano, confidence niyo sa Monara, sasabihin niyo, "Ay, ano naman mas maraming losses kaysa sa wins." Again, kung napanood yung video na ito, sinasabi ko sa inyo, hindi po lahat ng sinasabi ni Manara ay dapat yung tradean. Kasi ang role ng Manara Scanner is to help us find patterns sa mga iba't ibang pairs sa iba't ibang time frame. But just like any other indicator, we have to find another confluence or confirmation para sure na mas mataas yung chance na tama yung trade. Kasi nakapanood ako ng isang video ng isang sikat na vlogger na trader, tinesting daw po nila ang Manara pero karamihan daw po ay talo. So, I am pretty sure na hindi po nila pinanood yung masterclass about how to use Manara. Kasi hindi po dapat tinitrade lahat. So, if you did that just for the sake of content, kasi alam nyo na maraming nagre-research about economy or Manara if it is effective, para sa clickbait nyo, well, masasabi ko na hindi ka magaling na trader kung ginawa mo yon. Oh. Yung nag-execute nun, hindi naman yung sikat na trader, yung kaano niya, kamag-anak niya. Anyway, so I am 100% sure hindi niya pinanood yung um, live trading sessions ni Ralph Dankwa. Tsaka siguro hindi siya nakapanood ng product utilization. Kasi, again, if si Manara is tinutulungan lang niya tayo to find setups na may harmonic patterns, na may bat, crab, gartley, double top, and para hindi na tayo mahirapan. Okay? Yun lang. Next is yun. In conclusion, developing a trading plan is an essential step for every trader. It allows traders to make informed decisions based on their analysis, experience, and personal risk tolerance. It's important to review and adjust the trading plan regularly based on market conditions and changes in personal goals and financial conditions. By adhering to a trading plan, traders can improve their chances of success in the market. Naintindihan po ba? If hindi niyo po naintindihan, paki-chat nyo lang po sa comment section. If meron kayong gustong i-discuss ko sa next podcast, let me know lang po. And schedule tayo ng call. So, ito nga yung na-mention ko kanina, si Manara po ay nagsasuggest sa atin ng mga setups based on the patterns na nahanap niya. Ang paghahanap po ng harmonic patterns ay medyo mahirap yan kasi kailangan nyo pa siyang sukatin kasi it's based on Fibonacci. May mga sukat-sukat po yan. Kaya ako po, 100% masasabi ko sa inyo na napaka-helpful ni Manara as a first step sa paghahanap ng magandang setup. Pero, meron tayong role na dapat gawin dito kasi kailangan natin i-identify muna yung market structure, kung nasa buy zone ba yan, maghintay tayo ng trigger candle, tsaka natin pasukan. Tapos check natin kung maganda ba yung risk reward niya. Like ito, at least 3 or 2 pataas. Tas mas mataas sa time frame, mas mas effective or mas mataas na tama siya. And si bat pattern ang isa sa pinakamataas na harmonic pattern, pinakamataas na win rate. So, ayun. And ito po isa sa example na trade ideas or trading plan na nakukuha natin weekly kay Eminus or si Abdala, ang ating educator. Every weekend nakakakuha po tayo ng ganitong table
Ito yung mga pwede natin i-trade na sinasabi niya na okay sa US 30, buy after week o yung buntot o yung shadow. Magbabay tayo kapag lumagpas doon. So, it's a buy stop order. Kapag sell naman, sell stop order after a week. At nandito na yung TP, TP1, TP2, TP3 hanggang 4 pati SL. Nandyan na din yun. So, kung hindi nyo po naiintindihan pa rin to, if you are a student, let me know, tawagan nyo ako para ma-guide ko kayo paano siya intindihin. But guys, every week po, merong live masterclass. Live, live, live. Panoorin nyo kung paano nag-come up sa ganyang idea. May explanation po doon, nasa ECA. At kung hindi nyo napanood yung live, meron namang recorded. Punta ka lang sa live trading session sa ECA dashboard at hanapin nyo po yung recorded doon. Okay? So, next po ay ito, si Abdallah. Ito yun, kagaya nito, US oil yung nire-review niya dito. Makikita mo na may ganyan siya. Buy stop, sell stop. Ibig sabihin, nag-aabang po yung tayo na kapag daw po ang presyo ay umakyat dito, after that week, ito yung week, yung buntot, yung manipis na yan, tayo ay magbabay at kapag naman daw po bumaba ang presyo dito sa week na to, yan, tayo daw po ay magsisell. So, ayun. Gets nyo ba? Ang tawag dito, pending orders. Either magbabay ka, abangan mo na mangyari yan, or i-set up mo na lang. Magkaroon ka ng pending order. If hindi ka pa po marunong mag-place ng pending order, I have a video about how to do that, how to copy-paste, how to identify it. So, just check nyo na lang po yan. No? Di ba merong line, may hati yung red, tsaka green. Itong gray area, yan yung dyan tayo mag-enter ng trade. Ito yung red na to, yung dulo niyan. Diyan yung SL at ito yung TP. So, yung ito TP4 to. Meron pa yan TP1, TP2, TP3. So, hinahati niya yan. At yun po yung ibig sabihin na nandoon sa table. So, next, ito naman po yung sample din ng trading plan. 'Di ba? Pag kinopy-paste nyo po yung entry price, here, sinunod nyo po yung chinart nyo dyan na dito ka mag-enter at ginawa mo siya, i-double check nyo po kung pasok sa iyong trading plan ang magiging value ng stop loss at TP. Imagine, kung ikaw ay nag-trade sa BTC by just following the support and resistance na concept, dito ka magbabay, dito ka mag-ESL at dito yung TP mo. Tapos kahit 0.01 ng lot size mo, imagine that, $22 ang matatalo mo. Talo kasi dapat una mong titignan. Pero syempre, hindi naman tayo pessimistic. So, titignan din natin yung reward. So, $37 daw. Pero kasi 'di ba, H1 kasi yung time frame. So, kaya ganyan po, malaki yung resistance siya yung SL niya. So, ngayon kung may $100 ka, wag mo nang tangkain mag 0.01. Kasi kapag nakita ang SL mo, 22% agad ng fund mo yung talo. Okay, so wag kang magaganyan sa standard or ECN account. Pwede sa cent account, kaya nga lang medyo mataas ang spread doon. Okay, so yung mga Bitcoin, ganyan, mga gold, maganda mas malaki yung capital niyo. So next is the third habit, lock in profits on your winning trades. Just like pala na-mention ko na kanina iyon. So, ang gusto lang natin sabihin ay, kapag po ikaw ay kumikita na, just like this, 'di ba? Almost mahihit na yung TP, pwede mo pong i-move itong SL na sinet mo pataas. I-change mo yung stop loss na 1.0584, gawin mong break even at 1.065 or dito sa medyo mataas 1.071 para kung mahit man yung SL mo, nakasecure ka na ng profit. Na-secure mo na yung konting kita. Kasi mali mo, 'di ba? Bumagsak na pala talaga, hindi niya inabot. Hanggang dito lang siya tapos bumaba na naman.
So that's the purpose of using a trailing stop loss. So next is habit 4, take a step back from trading. Ano ibig sabihin nun? Refresh your perspective. Avoid trading fatigue. Kapag po sunod-sunod na yung talo mo, feeling mo stuck ka na sa yung analysis, bakit ganun, sinunod mo naman lahat, feeling mo hindi effective, well, baka it's time na mag-stop ka muna, mag-take a break ka, magkape ka, matulog ka, kasi baka yun lang naman ang kailangan mo at malay mo pagkabalik, makakita ka na ng magandang setup. Sometimes stepping away can reveal what went wrong and help you come back with a clearer strategy. Makikita mo, okay kaya pala ganun kasi wala pala siya sa support, wala pala siya sa resistance, nag-buy ako sa downtrend, hindi pala ako naghintay ng confirmation candle, ayun. So, kaya kapag masyado ka ng sunod-sunod yung talo mo, stop ka muna. Kaya doon sa trading plan na sinasabi natin, dapat mag-set ka, ilang talo lang ang kaya mo per day. 3, 5. Pag na-hit mo na yun, stop ka na. Bukas na ulit. Hindi ka naman mauubusan ng araw. Tapos i-limit mo lang din ilan ang trade mo per day. 10, 5, isa. Kahit isa lang nga per day, pwede na. Hindi mo kailangan magtutok sa chart. Just set your trading plan. Okay, meron tayong ano dun. Tawag dun, spreadsheet. Yung kung hindi ka pa nakakakuha ng ating trading plan spreadsheet, tsaka journal, let me know. Message nyo lang po sa aking Telegram or Facebook or Instagram. So, number 5 is withdraw your money regularly. Enjoy your profits. Prevent overtrading. Kasi, yes, maganda na i-compound natin at palaguin natin ang account. But syempre, don't forget to take some of that money out regularly. Ako, guilty ako dito. Withdrawing funds can help prevent impulsive decisions and overtrading. Plus, it's a nice way to enjoy the fruits of your hard work. Treat yourself and go on a vacation or just save for a rainy day just like ngayon na umuulan. Guilty ako dito. Kasi yung account ko, yung sa BitFXPH, $300 na nag-start yan. At nitong August, sumampa na siya sa $10,000. $10,000, ang laking amount nun. So sabi ko kailangan namin tanggalin. Kaya lang sabi ni Gina wag daw muna. Well, it's also my fault because hinayaan ko na yun nga hindi ako nag-withdraw pa kasi sabi ko sige, wag muna. Hayaan natin total profit na lang naman na yun. Na-withdraw ko naman na yung capital. Pero imagine risk management namin kasi sa auto trading is up to 30% drawdown. So, kung ako ay nag-stick sa aking trading plan na hanggang $2,000 lang iiwan ko doon or 1,000, if mahit yung stop loss ko na 30% ng 1,000, that's just $300. Kapag iniwan ko is $2,000, $600 lang ang talo ko if ever mahit ang stop loss. But because 10,000 po yung nandoon sa aming account at nung na-hit yung aming stop loss for the first time in 2 years na nag-trade kami doon sa Light Finance, malaki siya, $3,000. Imagine that. So, kaya ko to share sa inyo para alam nyo rin kung paano nyo lalaruin ang inyong account, risk management. So, yes, maganda rin nagko-compound kasi dumalaki yung lot size, lumalaki yung kita. Kaya mabilis din po yung growth namin kasi nadadagdag na compound. But then, yung risk, tumataas. High risk, high reward. So, don't forget to withdraw. Pero kung kunwari, cents pa lang yan, $1, kahit hayaan nyo na lang muna. Basta, I suggest just put a stop loss sa mga trade nyo, mapa manual trading or copy trading or EA or auto trading pa iyan. So, let's have a recap ng ating pinag-usapan, yung 5 habits. Double check your orders.
have a trading plan, lock in profits, take a step back, withdraw regularly. So, there you have it, the 5 habits that can make a big difference in lowering your risk exposure. Remember, trading is as much about managing risk as it is about making profits. Incorporate these habits into your routine, and you'll be on your way to more secure and successful trading. So, thank you so much guys for watching this podcast, and lagi na po tayo magka-create ng content to help you with your journey dito sa trading. And if you want to reach out sa akin, just message me on my Facebook and or Instagram account and Telegram account para makapag-usap tayo. So, thank you so much guys, and enjoy your day. It's 2:45 a.m. na ngayon. So, matutulog muna ako. Bye!